buhay mga kabiyahe. For today's video po, nandito po kami ngayon sa China, no? Wow! 19 days po ang biyahe namin mga kabiyahe. Galing po ng Washington, papunta po dito sa Rizal, China. So nag-angkla muna kami ngayon mga kabiyahe, kaya mangawin muna tayo. So mga kabiyahe, medyo mahirap po yung makahuli ng isda dito. Gawa po ng dami silang mga fishing boat. What? So mga kabiyahe, yung makikita nyo po, yan po yung mga fishing boat nila. May mga net po yan sa ilalim ng dagat, yan po yung hila-hila nila. Kaya bulabog talaga yung dagat nila mga kabiyahe. So mapapansin nyo, yung mga pangawil ko kabiyahe, iniiwan ko lang. Pero binabalikan ko naman, di tulad nung iba dyan. So pero ito talaga mga kabiyahe, pakiramdam ko, yung pangawil ko na to, nakahuli talaga. Kasi medyo mabigat siya eh. So ayun na nga mga kabiyahe, nakahuli nga. Yawa! Net yung nahuli mga kabiyahe. Akala ko isda eh. Mga kabiyahe, ito nga pala yung net na nahuli ko sa aking pangawil na karaan. So, napag-isinisigan ko, medyo sayang naman. Siguro, gawin ko na lang siguro ng trap. Dahil sabi nila, marami daw mga libasag dito mga kabiyahe. So, medyo sayang naman. Oh, tingin ko pwede ito eh kasi no, medyo matibay naman siya. Parang mas matibay pa mga kabiyahe sa pumamahala nyo eh. Kaya sa tingin ko pwede talaga ito mga kabiyahe. Susubukan natin. Pagkatapos ng kumain mga kabiyahe, bumalik ako dito sa tally office namin para ipagpatuloy sana yung paggagawa ng trap. Yun nga lang, may tropa na nagsabi na wag na daw kasi may nagawa na daw sila dati. Yun nga lang, medyo may katagalan ha, baka sira na raw. So nung tinignan ko mga kabiyahe, medyo okay pa naman. Yun nga lang, medyo may kalakihan na talaga yung butas, no? Iba talaga pag mga seaman yung gumamit sa mga gantong klaseng trap, talagang lalaki yung butas. So i-repair natin yan. Dinala ko nga dito sa workshop namin mga kabiyahe. Then konting tali-tali lang para ma-repair natin at bumalik sa dati. At yun na nga, pagkatapos ma-repair, gumawa na rin ako mga kabiyahe ng lalagyan ng pain. Dito nga natin nilalagay yung pain para hindi maubos agad ng mga limasag kung sakasakaling meron man. Ayan po, gupit lang po ako ng gupit dyan. Medyo may katigasan nga kasi nga plastic mga kabiyahe. Iba talaga pag plastic, no? Medyo matigas. Ito na nga mga kabiyahe, no? Ito po yung finished product niya. So susukat natin kung sakto. Ayun nga, sakto naman, tumama. Then pagkatapos nyan, siyempre lalagyan na natin ng mga pain yan mga kabiyahe. So pusit nga pala yung pamain natin dito, prose, no? Galing po yan kay Mayor. Kaya thank you sa iyo, Yor. Kung makahuli man to, papalitan natin yan, Yor. So ganyan lang po mga kabiyahe. Lagay lang ng lagay, pa isa-isa. Then nung kumasya na, lalagay natin yung kaputol. Then sisiguraduhin po natin kung naipasok talaga lahat sa loob. Kasi sayang naman kung nasa labas, dahil mauubos ng alimasag yan. Lalagyan na lang pala natin ng tali yan mga kabiyahe. Then pwede nang ilaglag sa dagat. So ito nga pala yung panali ko, medyo may kalakihan. Pwede siyang pangkalabaw, pwede rin pantao. Para siguradong di maputol. Sayang naman kasi yung pinagpagura natin kung mapuputol lang. Kumuha na rin pala ako ng mga jacket kabiyahe. Medyo lumalamig na kasi dito eh. Parang pagpaparamdam mo, lumalamig na. So ayan na mga kabiyahe, sinimulan ko nangyari ah. Medyo may kalaliman nga lang to. Kaya kailangan talaga ng mahabang pasensya. Sabi ng tropa mga kabiyahe, nakahuli daw to ng 7 pirasong alimasag. Sana makahuli rin tayo. Pagkagising ko nga sa umaga kabiyahe, agad kong binalikan, no? Nagbabaka sakali na meron sanang mahuli para kahit papano mapalitan naman ng saya yung pagod natin. Pero pakiramdam ko meron talaga ito mga kabiyahe. Dahil medyo mabigat talaga siyang birahe, no? Kaya ito nga mga kabiyahe, nung inangat ko na, medyo pumuputi talaga kabiyahe. So wag po kayong kukurap mga kabiyahe. Ito na po yun, no? Ito na po talaga yun. Nung kinuha ko yung camera, naku po, 7 pirasong alimasag nga mga kabiyahe. Thank you for watching. Subscribe to my channel.